Naglitawan ang samut-saring reaksyon sa post na ito. Chanced upon this coconut mochi at the local village eatery, and it was delightful. Kung saan ang classic nating kakanin na palitaw, tinawag ba naman ng ibang pangalan? Ang palitaw naging coconut mochi? Nasaan ako? Pre-colonial times pa lang, palitaw na ang tawag dyan. Pero aminin, nang dahil sa post, nag-crave ka rin ng palitaw. Dito sa bayan ng Kalasyaw, iba ang itsura ng paborito nilang palitaw. Mas matamis at masabaw. Parikoy ang tawag nila rito at tawag din naming mga Ilocano, masikoy. Isa sa iilan na lang na gumagawa nito ang tindera ng kakanin na si Marley. Sa mga panahon kasi ngayon, bihira na ang gumagawa ng masikoy. Kasi ang mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa malagkit. Kaya ang masikoy, hindi na masyadong ginagawa. Dapat medyo golden brown. Tapos i-grind mo yon para lalabas yung aroma, lalabas yung tamang taste niya, tapos iset aside mo. Tapos gagawa ka ng palitaw. Yung glutinous flour, ihuhulma mo yun. Pag nahulma mo na, iset aside mo ulit. Tapos maglagay ka sa kasirola or sa kawali ng water. Lagyan mo ng nyog. Tapos lagyan mo ng sugar. Ilagay mo na din yung sesame seed. Lagyan mo ng anis, pampabango ng pagkain. Yung nahulma mo na palitaw, ihulog mo na. Ihalo mo ng ihalo. Pag yung palitaw mo, yung umapaw na, naluto na yun. Tinawag siyang palitaw dahil mula sa salitang litaw. Yung galapong na yun, binilog mo at nilagay mo sa mainit na kumukulong tubig, manifestasyon na pag ito ay lumutang na ito ay luto na. Ibig sabihin, lumilitaw na. Nandun yung tamis and then parang lasang buko. Simplicity, tama lang po yung tinglanan. Taong 2020 lang daw nang aralin ni Marley ang pagluluto ng masikoy na madalas daw noong craving ng yumaon niyang tatay Manuling. Ang father namin noon, mahilig sa kakanin. Masarap ang pakiramdam na yung taong mahal mo, ipinagluluto mo. Tapos ino-offer din namin sa ibang customer din namin, nagugustuhan din nila. Pero para hindi maumay ang kanyang mga suki, ini-level up at ginawan din niya ang kanyang palitaw ng samut-saring flavors, ube, mangga, at pandan. Hindi pa natin bubuksan yung kalan kapag hindi pa na mix well yung egg tsaka yung flavored milk. So, digit po siya sa ngipin. Yung nasa ilalim niya, lasang-lasa na ube. Ito, promise masarap. Colorful siya, nakaka-attract talaga. May nakakatikim na new generation at nagustuhan nila. Siyempre, proud ka. Dito sa kainan ni Rod sa Mount Banahaw, araw-araw silang may iniluluto sa kanyang kawa. Pero hindi raw ito gamot o gayuma, kundi pangmeryenda. Isa itong klase o bersyon ng palitaw na nagpapatamis daw ng mga ngiti ng mga tiga-probinsya ng Quezon. Ang tawag nila rito, sinulbot. Dito sa Quezon, pag sinulbot, talagang ito ay terminong tumutukoy dun sa proseso ng pagkakalamay. Ibig sabihin nito ay pagpapalutang ng galapong dun sa gata na merong asukal. Una munang inihanda ang galapong, ang malagkit na bigas, ibinabad sa tubig ng 4 hanggang 12 oras. At saka dinala sa bayan para doon ipagiling. Malambot-lambot na po siya. Parang maganda na po ang masa, bilogin. 200 grams po ang isang bilog nito.
Dito, yung ginagamit namin na panggatong ay kawayan. Dahil ito ay nag-bring siya ng another distinct flavor. Sa kawa, hinalo nila ang tubig, gata at asukal. Mainit sa mata, ang usok, namumula siya. Pagkakulo, hinulog ang binilog-bilog na galapong. Para akong nagsasaguan, halo. Ito'y para lang huwag siyang dumigkit. Habang inaantay namang lumitaw o lumutang ang galapong, nagsalang sa hiwalay na kawali ng muscovado o brown sugar. Mga isang oras po ito, susunugin. Hindi po pwedeng hindi hahaluin at siya po yung nagtututong, nakapit sa kawali. Nakikita na natin na medyo lumulutang na at namamaga-maga na yung ating galapong at ito na yung tinatawag nating sinulbot. Naibibenta nila ito 100 pesos kada piraso. Pwedeng pagsaluhan ng 2 hanggang 3 tao. Solved na! Chewy po. Apo, nalalasahan po yung gata niya. Sinasabi nila na mimiss nila ang kanilang mga lolo na dati-dati ay sila yung nagluluto ng sinulbot at kalamay. Ipinapakita ng sinulbot kung paano mo itatransform yung isang maliit na butil na bigas na yon para mas maging masarap na kakanin. Tiga pinagbuhatan Pasig namang sikay, malaki ang pasasalamat sa palitaw. Ang hamak na kakanin kasing ito ang naging daan daw para malasap niya ang tamis ng tagumpay. Dating sales promoter si Kai, pero ang kinikita niya raw noon hindi sapat sa pang-maintenance ng kanyang kapatid na na-stroke. Mas nalubog pa raw sila sa hirap nang namatay ang kanyang ina. Yung mother ko is meron siyang sakit sa baga. Dumating kami sa point na yun ang hihingi ng mga tulong sa mga friends. Kaya sabi ko nga, hindi habang buhay na dito tayo sa ganitong hawak din natin yung paano tayo kikita. Ang 200 pesos niyang pera noon, ipinuhunan niya para makapagbenta ng palitaw. Nag-research ako, inaral ko rin yun. Mula sa 200 pesos na puhunan, kumita raw sila ng 30,000 pesos sa loob lang ng isang buwan. Ikaw gumanan ka? Manalo, te. Sarap. Tubong lugaw, palitaw. Kung maramihan, syempre, merong malakas, 2,000 to 3,000 a day. Meron ding mahina, 1,000 pababa. Nakakatulong nga siya sa buhay namin, magkakapatid. Ang kanyang palitaw, ginawaran pa ng parangal. Maganda kasi siya kasi napopromote mo yung Filipino culture natin. Tawagin mang coconut mochi ng mga bata ngayon. Alam na des, unang kagat pa lang, palitaw yan!